praise. Palakpakan po natin si Jesus. Yun pong the best na palakpak para kay Jesus. Okay, sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner. Excited ako sa ituturo ng Lord ngayong umaga. Hindi ako naniniwala. Ulitin ko ha, sabihin mo dyan sa katabi mo, partner, excited ako sa ituturo ni Lord ngayong umaga. Hindi pa rin ako convinced. Isa pa, last nyo ng chance to. Sabihin mo sa katabi mo, partner, excited talaga ako sa ituturo ni Lord ngayong umaga. Okay. Related po dyan ang ating pag-uusapan. Ang title po ng share ko sa inyo ay Lessons from the Life of Gideon, Part 3. Judges chapter 7. O, at least umusad na tayo ha. Chapter 7 na tayo. Judges chapter 7, beginning verse 1 up to the following verses. Basahin po natin. Nang araw na iyon, maagang gumising si Jerubbaal na siya ring tawag kay Gideon. Kasama ng mga tauhan niya, nagkampo sila sa may bukal ng Harod. Nagkampo ang mga Midianita sa hilaga nila sa lambak malapit sa bundok ng More. Ano nangyari dyan? Di ba, noong mga nakaraang linggo, pinag-usapan po natin na kinakausap ni Lord si Gideon. At sinasabi ni Lord kay Gideon, Gideon, madagiting na mandirigma, ikaw ang mangunguna sa Israel upang makalaya sa kamay ng mga Midianita. Sabi ni Gideon, mahina po ako, pero hindi. Ikaw ay kumilos at mabuhay ayon sa aking tingin sa iyo. Yun ang sabi ni Lord, di ba? Yun yung part 1. Tapos, nakita natin na si Gideon, ang dami pang mga cheche-bureche, ang dami pa gusto niyang ma-clear, ma-confirm talaga kay Lord kung tinatawag talaga siya ni Lord. At nakita natin last week na ay talagang confirm. Si Lord talaga ang tumatawag sa kanya. At kung ikaw ay napapagod na sa paggawa ng mabuti, sa pagtulong sa kapwa, ano ang mga kailangan nating tandaan? Number 1, kailangan tandaan pero hindi natandaan. Sabi mo nga dyan sa katabi, partner, andito ka ba last week? Ayun. Yung iba daw nasa live, pero hindi rin nag-notes. Alungkot naman yun. Pagka napapagod ka ng gumawa ng mabuti, kagaya ni Gideon, last Sunday, ano ang pinag-usapan natin? Gamitin mo ang pinakamalakas sa pinakamahina, ng pinakamahina, kung ano lang yung kaya. Hindi ka pinaghahanapan ng Diyos. Hindi ka paghahanapan ng Diyos ng napakarami kung ikaw ay kakaunti. So kung ano yung kaya, ang mahalaga nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti. Diba? And it encourages us a lot to continue doing good in spite of. Paano pa? Gawin mo itong para kay Lord. Sabi ni Lord kay Gideon, ako ang nagsusugo sa iyo. 'Di ba? So every time that we're doing something to people, and minsan nakaka-disappoint na kasi parang hindi sila thankful, kasi parang gumawa ka na ng mabuti pero ikaw pa rin masama. Anong kailangan mong isipin? Na ginagawa mo iyon hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. At ano ang sabi pa doon? Tutulungan tayo ni Lord that He will give us the desire and the ability to continue doing good. And also the Bible promise na He will let us abound in every good things para tayo ay patuloy ding sumagana sa mabubuting gawa. So that's part 2. And I hope nakakasunod po ang bawat isa. This time, nakita natin in verse 1, Judges chapter 7 verse 1, maaga daw gumising si Gideon kasama ang mga tauhan niya at sila'y nag-camp na sa tabi ng kampo ng kalaban. Bonga mo. Napakatapang, ano? Sa madaling salita, convinced na si Gideon na siya talaga'y pinili ni Lord to lead the Israelites. Kaya siya ay nagpatawag ng meeting at nakabuo po siya ng 32,000 na army. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, 32,000. Sa kabila naman, sabihin mo, ang dami nun. Tindi, ano? 32,000 agad yung nabuong army ni Gideon.
At ang sabi po dyan sa verse 1, sila daw po ay nagkampo sa may bukal ng Harod. Verse 2, sinabi ng Panginoon kay Gideon, napakarami mong kasama. Baka isipin nila na natalo nila ang mga Midianita dahil sa sarili nilang kakayahan at hindi dahil sa akin. Verse 3, kaya sabihan mo sila na kung sino man ang natatakot ay maaari nang umalis dito sa bundok ng Gilead at umuwi na. Sabi ni Lord kay Gideon, sabihin mo sa mga kasama mo, kung sino natatakot, umuwi na. Kung sinong hindi nananampalataya, umuwi na. Kung sinong hindi excited sa gagawin ko, umuwi na. Sabihin mo dyan sa katabi mo, partner, excited ka pa talaga sa gagawin ni Lord. Kasi kung hindi, umuwi na. Ano pang ginagawa natin dito? If we are not expecting, sino nag-e-expect na may gagawin si Lord ngayong umaga? Ang hindi nag-e-expect, umuwi na. Pastor, nasa amin ho ako, kung nasa online, ay umuwi ka na sa church, lagi ka na lang nasa online, wala ka namang sakit. Para kanino daw ang online? Para sa hindi kayang umattend ng face-to-face. Hindi kaya. Okay? Kaya kung kaya mo naman, you should be in the church every Sunday. Okay? O, ulitin ko, ang online po ay para sa hindi kayang umattend. Hindi po siya para sa ayaw umattend. Oops! Okay, tuloy natin. Verse 3. Kaya sabihan mo sila na kung sino man ang natatakot ay maaari nang umalis dito sa bundok ng Gilead at umuwi na. Nang sinabi ito ni Gideon, umuwi ang 22,000 at 10,000 lang ang natira. Naku, mga dusong naman pala yung kasamang yun. 22,000 agad ang nagsiuwi, ang natira 10,000. From 32,000, 22,000 ang umuwi, 10,000 lang ang natira. Verse 4. Pero sinabi ng Panginoon kay Gideon, marami pa rin ang naiwan. Nararamihan pa rin si Lord. Nga naman. May punto eh. Aanhin mo nga naman yung may kasama kang 22,000 pa. Kung kayo'y 10,000, may kasama ka pang 22,000 pa, naduwag naman. Hindi ang mangyayari sa mga ipakain lang. Gets nyo? Halimbawa, 10,000 kayong heroes. Meron kayong 22,000 na crips na kasama. Di ba? Crips naman. Pakain lang, di magle-level up lang kalaban ninyo. Yung mga nakaka-relate na ito, baka magyaya na kayo mamaya. Ano punto? Walang visa yung 22,000 na yun. Kung takot din lang, magaling pa ngayon umuwi at magkakang mamatay lang yun. Sa halip-halip na makakatama ng kalaban yung 10,000, mahaharangan ng mga nagtatakbuhan pabalik na 22,000. Are you there? Magaling pa, hindi. Hindi asset ng mga yan, pauwiin na ang duwag. Pero nung 10,000 na, sabi ni Gideon, siguro, inaano niya sarili niya eh. Kino-comfort niya sarili niya. 10,000. Sige, mas mabuti yung 10,000. Kaysa may 22,000 kang kasama, duwag naman. Magsiuwi na nga kayo. At sabay sabi ni Lord sa kanya, marami pa rin ang naiwan. Sabi ni Gideon, Lord, marami pa rin yan. Mamaya, para magka-idea kayo kung gaano kahirap yung sitwasyon ni Gideon that time. Mamaya, papakita ko sa inyo. Okay, marami pa rin ang naiwan. Dalhin mo sila sa ilog at susubukin ko sila. Kung sino ang sasabihin kong makakasama, ay isama mo. At ang sasabihin ko na wag isama, ay wag mong isama. Yan yung paborito kong part dyan. Mamaya, babalikan natin yan. Verse 5. Kaya dinala sila ni Gideon sa ilog at do'y sinabi ng Panginoon, ibukod ang lahat ng umiinom ng tubig sa kanilang kamay na parang umiinom na aso. Ibukod daw yung umiinom, sumasalok ng tubig sa ilog gamit ang kamay, tapos doon iinom. Saan daw ibubukod? Ibukod ang lahat ng umiinom ng tubig sa kanilang kamay na parang umiinom ng aso at ibukod din ang umiinom na nakaluhod. Sino naman daw yung mga nakaluhod? Yung mga lumuhod sa ilog at dinirekta na ang bibig sa tubig. May pagkakaiba yan ha. Yung isa sumasalok ng tubig, inom. Yung isa sumubsob na talaga sa ilog, dinirekta na ang bibig. Na-imagine niya? Okay. Judges 7:6. May 300 tao ang uminom sa kanilang mga kamay, at ang iba naman ay uminom na nakaluhod.
So ano ibig sabihin? 9,700 ang uminom ng direkta sa ilog. Samantalang yung sumasalok daw ng tubig at saka iniinom, 300 lang. Verse 7, sinabi ng Panginoon kay Gideon, sa pamamagitan ng 300 taong ito, ay ililigtas ko kayo at pagtatagumpayin sa mga Midyanita. Ang mga natirang tao ay pauuwiin na sa kani-kanilang lugar. Aba, ay bago pa pala ang Spartans, ay nauna na itong kay Gideon na 300. Sila pala ang original at naunang 300. Tuloy natin. Verse 8. Kaya pinauwi nga sila ni Gideon matapos ipaiwan ang mga dala nilang baon at mga trumpeta. Yan palang mga hindi pumapasa sa testing ni Lord. Iwan ang baon. Ibigay sa Meron. Diba? Napansin niyo yun? Kaya nga, ang di daw napagkatiwalaan sa kakaunti, yung kakaunting meron siya, kukunin pa sa kanya at anong gagawin? Sabi ni Jesus, ibibigay sa napagkatiwalaan. Anong nangyari din sa mga hindi pumasa sa pagsubok sa pag-inom ng tubig? Naman ay, pag-inom na lang ng tubig, may pagsubok pa. Mamaya, kukuha tayong lesson dyan. Ano nangyari? Pinauwi, pero anong yung ba't ka uuwi tapos dala mo yung iyong baon, iwan mo. Kasayang, kala ko yung kakauwi na ng may dalang baon. Hindi, iwan mo ang baon mo. Pinaiwan din niya ang 300 napili. Si Lord po mapagpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Okay. At fast forward tayo ng kaunti. The Lord leads this 300 to victory. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, 300 pero pinagtagumpay. Sino rito yung susugod ka sa labanan sa palengke at ang dala mo'y 300 lamang at nagtagumpay ka? Tunay namang 2,000 na ang dala ko nung nakaraan ay talagang parang talunan pa rin ako umuwi eh. Okay? Sino po rito ang gustong makaranas na bagamat limited pero pagtatagumpayin ka ni Lord? Sino po rito ang gusto niya makaranas ng victory in spite of? Umanda ka. Kasi ito po ang ipararanas ng Diyos sa atin ngayong umaga. Ito po ang ituturo niya sa atin sa biyaya ni Lord. The characteristics of faith that leads to victory. Let's pray. Father, we praise you. We glorify you. You are holy forever. You are worthy to be praised. We thank you, Lord, for this wonderful day. Salamat po sa biyaya ng buhay, sa buhay ng bawat isa. Salamat po. Salamat po sa biyaya na makapag-church. We ask forgiveness sa aming mga karumihan, sa aming mga kamalian. Forgive us, O God. And cleanse us with your blood, O Lord Jesus. Thank you, Lord, for the grace of forgiveness. Thank you, Lord, for as we confess our sins, you are good, you are just to forgive us. Thank you, Lord. Today, we pray na pagtuturo niyo po ang aming maranasan. O Lord, we pray, paranasin niyo po kami ng victory. Paranasin niyo po kami ng victory sa lahat ng anak mo na noong mga nakaraang araw ay pinaranas ng mundong ito ng defeat, pinaranas ng mundong ito ng failure, ng disappointments. Lord, we pray, let us experience victory today in Jesus' name. Holy Spirit, turuan niyo po kami. We need you. Bless the lips of your servant as I preach your word. Bless the ears and the hearts ng mga makikinig. Hayaan niyo, Lord, na maunawaan naming lahat ang inyong ihahayag sa amin. Turuan niyo po kami. Turuan niyo po kami, Lord. To you alone all the glory. This we pray in Jesus' name. Amen. The best na palakpak ng mga excited. Okay. Again, pag-usapan natin, what are the characteristics of faith that leads to victory? Ano ba yung mga katangian ng pananampalatayang pinararanas ng Diyos ng katagumpayan? No doubt, lahat po ng mga naniniwala na nananampalataya kay Jesus ay may faith. Diba? Sabi mo nga dyan sa katabi mo, may faith ako. But the question is, yan bang faith mo can be used by God and lead you to victory? Yan bang pananampalatayang meron tayo ngayon ay kaya kang dalhin sa katagumpayan? O ang aking pananampalataya ata, pastor, ay parang hindi na ako kayang pagtagumpayin kasi para na siyang Christmas light. Bakit? Kumukuti-kuti, bumubusi-busila, umiindap-indap na. Hindi na tuong malakas, hindi na tuong on fire para bagang ang faith kong aray papatay na pero mabubuhay uli. Kakaunti na ang lingas, ka nga. So what are the characteristics of faith that leads to victory?
Number 1, faith na nag-e-expect at excited. Sabi ko nga sa inyo yung sinasabi ko sa inyo kanina pa lang, sa intro pa lang natin, related na to sa topic natin. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner, ako ay nag-e-expect at ako ay excited. Parang hindi. Hindi man lang tinitingnan yung katabi. Ako ay nag-expect. At ako ay excited. Hindi halata. Pero sige na. Kasi daw ang Diyos tumitingin sa puso, hindi sa bibig. Pero always remember that what the heart is full of, the mouth speak. Kaya pwede ba? With confidence, full of expectation and excitement, sabihin mo dyan sa katabi mo, ako ay nag-e-expect. At ako ay excited sa gagawin ni Lord ngayong araw na ito. Pumalakpak ng the best sa mga nag-e-expect talaga at excited. Judges chapter 7 verse 1. Nang araw na iyon, maagang gumising si Jerobaal na siya ring tawag kay Gideon kasama ng mga tauhan niya. Nagkampo sila sa may bukal ng Harod. Nagkampo ang mga Midianita sa hilaga nila sa lambak malapit sa bundok ng More. Ano meron dyan? Papaano pong mai-relate dito yung pagiging excited at may expectant heart? Everybody say, maagang gumising si Jerobaal. Alam niyo po, ang mga taong pinaparanas ng Diyos ng victory, ay sila yung mga excited. At ang mga excited po, ay maagang gumising. Pastor, ibig sabihin, pag tanghali ng gumising, hindi excited. Malamang. Hindi excited yan. Excited gumising. Excited, kaya maaga. Okay? Sino po rito yung mga maagang gumising? Pwede ko ba makita ang kamay ng mga maagang gumising? Okay, minsan daw, minsan. Sabi ng isa, opo, umaga pa po naman yon, sakop pa po, 11:30. Umaga pa ho yun. Nga naman, AM pa naman nga. Meron nga akong kilala, hindi na daw natulog. Sa ka-exciting, hindi na natulog sobrang excited. Kaya kinalingguhan, late. Dahil nakatulog madaling araw na. Ayan. No wonder, si Gideon po ay pinaranas ng Lord ng katagumpayan. Bakit? Nag-e-expect sila. Sila ay excited. Imagine, kung hindi po excited si Gideon, magpapatanghali ang mga iyan. Ala, parang hindi ako naniniwalang mananalo talaga tayo sa kalaban. Bakit? Hindi pa po kasi natin nakikita Pero ganito po kasing karami yung kalaban nila. Mamaya ipapakita ko yung verse. Pero nandyan pero mamaya na. Ganito po karami ang kalaban ni Gideon. Ang description po ng Bible ay kasindami ng balang. Ano ba yung balang? Locust. Mahirap kalaban yung locust. Ano ba yung locust? Yun po ang plural ng luko. Ay, ang kalaban niyo yung locust. Madaming luko. Yung iisa na nga lang, kahirap na. Sasabihin nyo naman, sa life group nyo, wala. Mababait yan. Hindi, biro lang po. Mga balang o locust, yun po yung mga nangangain ng mga crops. Yun peste, yun pag dumadating, grabe, sobrang dami, nagdidilim ang langit. Kamag-aanakan po sila ng grasshopper. Okay? Pero ang mga locust po, pag dumarating, ay swarm. Sila po'y maramihan, grupo-grupo. Hindi naman po tayo nakakaranas ng gayan dito sa atin Imagine niyo na lamang ay yung merong birthday yan sa inyo, nag-invite ka sa mga taga JA1 San Jose, tapos dumating ang buong JA1 San Jose. Yung gayon, pagdaan sa hayin nasaan ang hayin? Wala. Pati plato, dala. Naman hindi naman. Ano ibig nyo sabihin, Pastor, matatakaw ang taga San Jose? Hindi naman. Sobra naman kayo. Meron nga akong life group, niyaya ko sa Eat All You Can, ayaw. Bakit po? Dahil mahina pong kumain, ayaw ng pagkain. Ano sabi? Ekis. Pogi.
Okay. Tuloy natin. Sabi po ng Bible, ang description po ng Bible sa mga Midianites ay sindami ng balang. Tapos po, alam niyo po kung anong asset ng Midianites kaya sila ay nakakapang-conquer ng mga bayan? Meron po kasi silang camel power. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, camel power. Ano ibig sabihin nun? Yung ano po, nagtatransform sila, may power sila ng camel, hindi. Kaya po nilang makipaglaban ng sakay sa camel. At that time, advantage yon. Aba, halimbawa gaya ang mga kasama mo makikipaglaban ay si Archie, si Biber, si Rick, itong mga taga-Bigain, itong mga taga-Lipute. Yan ang mga kasama mo makikipaglaban, hindi ka lalaki ng katawan. Tapos ang kalaban mo, gayon din lang, gayon match-match lang, gayon kalalaki rin lang naman eh. Kaya lang nakasakay sa camel. O para meron kayong idea, dahil wala namang camel dito sa atin, nakasakay sa toro. At natuto silang makipaglaban ng nakasakay sa camel. Advantage nila yon. Kaya, ang dami nilang natatalong kalaban that time. At ano po ang sabi ng Bible? Ang description po ng Bible sa kanila ay ganito. Yung mga Midianite soldiers, kasindami raw po ng balang. Tapos yung mga camel daw po nila ay sindami ng buhangin sa tabi ng dalampasigan. Ay pagkadami. Paano magalalabanan yon? Tapos ano pa ang sabi ni Lord? 32,000, kadami nyo, bawasay. Naging 10,000, ano sabi ni Lord? Kadami pa rin, bawasay. Naging 300 versus infinite. 300 versus, kahit 1 million na lamang. Oh. Ilan ka talaga, pastor? Wala eh, hindi binanggit kung ilan ang kalaban eh, baka confidential. Ngayon, huwag kayo natawa, wala namang joke doon ha. Confidential kasi nga, kaya hindi na binanggit. Oh, yan ang itanong. Tiwala na lang. Okay. Ngayon, sino kaya sa tingin ninyo magiging excited na mamatay? Sino rito excited mamatay? Ay, seryoso yung tanong ko, ba't kayo natawa? Sinong gustong pumunta ng langit? Sinong gustong mauna? Diba? Miski naman ako. Papabaya ko na sa inyo. Ano? Walang excited mamatay. Alam nyo ba kung ano yung pupuntahan ni na Gideon? 300 versus sobrang dami. Suicide! Diba? Kaya ang kailangan ng mga kakampi nitong mga to, yung si Shark, yung girlfriend ni Joker. Ano yun? Suicide Squad. Diba? Ano ka kayo? Lagi na lang pinapanood ninyo yung Quiapo. Kayo na may mag-evolve na, manood naman kayo ng iba. Oh, batang Quiapo at saka mga Korean eh. Okay. Suicide po. Sino may excite? Ini-imagine ko ito eh. 300. Hindi ko pa maintindihan kung 300 plus Gideon, di 301. Tama ka? O kasama na si Gideon sa 300. Di ko alam eh. Basta 300. Versus napakarami. Tingin nyo sinong gigising ng maaga? Huy, gising tayo maaga? Bakit? Mamamatay na tayo mamaya! Woo! I'm so excited! And I just can't hide it. At ano sabi niya sa mga kasama? Tayo gigising ng maaga. Bakit ka gumigising ng maaga? Diba? Bakit ka gumigising sa umaga? Para mamatay, sabi ni Gideon. Pero hindi sila excited mamatay. Sila ay nag-e-expect. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, nag-e-expect. Sino po rito yung nakaranas na alam mong kinabukasan bayaran na ng kung ano mang kailangan bayaran. Kaya parang kung pwede lamang wag nang dumating ang umagang iyon. Kung pwede lang wag nang gumising. Kung pwede lamang wag nang sumikat ang araw, diyan ka na muna, maawa ka sa akin. At sino naman po yung hindi ka naman excited sa problema, pero nag-e-expect ka na
amidst your problem, amidst your situation, God will do something great. God will provide. Alam nyo, ito nakita ko, hindi po excited mamatay sina Gideon. Sila po'y may expectant heart. And I believe that you are here today, hindi dahil sa excited ka na maalala at maungkat at mapag-usapan na naman ang mga pinagdadaanan at problema mo sa church, kundi dahil you are expecting na may gagawin si Lord amidst your situation, amidst your problem. Amen? Naniniwala ako, you are expecting from God. That's why you're here. Sabi doon, maagang gumising si Jerubbaal. They are willing to obey God and get things started. Makikita mo kaagad ang willingness ng pagsunod, sa pagsunod, kapag maaga silang nagsimula. Ano? Yung worship team, lagi yung on time. 9:20 nag-start. Usap tayo mamaya. Tingnan natin kung sino na naman ang dahilan ng inyong pagkatanghaling iyan. Ilan naman ang pinamimilian dyan eh. Hindi sasabing si John ha, pinamimilian dyan. Sobra naman ko. Hindi ko alam kung may late din. Saka napapatapat na gayon. Baka akala ng mga tao iniintay niyo kung dumating bago magsimula eh. Wala akong sinabing gayon. Anyway, ano pa? Ang gusto ko makita ninyo dito eh. Bukod sa sila ay excited at nag-e-expect. Judges chapter 7 verse 5. Basa. Kaya dinala sila ni Gideon sa ilog at dooy sinabi ng Panginoon, ibukod ang lahat ng umiinom ng tubig sa kanilang kamay na parang umiinom na aso at ibukod din ang umiinom ng nakaluhod. Okay, lilinawin ko lang ha. Ewan ko kung bakit ginamit pa ng Bible yung description na parang aso. Wala naman kayo nakitang asong umiinom na kumakadlo ng tubig eh, no? Kaya ako medyo nalito din eh. Kasi ang aso talaga, yung direktang naglalap ng water sa river. Ano? Pero ito na lamang para di kayo malito, yung kumakadlo daw ng tubig gamit ang kamay at doon umiinom at yung direktang umiinom sa ilog. Pastor, ano naman ho, bakit ganyan ang test ni Lord? Bakit ganyan ang test ni Lord? Anong kinalaman nun sa faith? Anong kinalaman nun sa labanan? Okay? Listen to this. Ito po ang wisdom dito. Yun daw pong mga umiinom, using their hands, yun daw po ay naka-crutch, naka-ungkot. Naka-ungkot. Sasadlok ng tubig, iinom. Uungkot ulit, sasadlok ng tubig, iinom. Ano naman yung isa? Paano daw uminom naman yung isang grupo? Lumuhod. Dumapa. Kailangan nyo pa baga? Dadapa pa ako? Alam nyo naman na yun, ano? Tapos, direktang inilagay yung nguso doon sa ilog at doon na uminom. Okay. Anong wisdom doon? Unang tanong, ano ga ang pupuntahan nila? Gera, labanan. Okay? Pangalawang tanong, sana natandaan ninyo nung binasa ko. Yung kampo nila Gideon, ay saan malapit? Sa kampo ng kalaban. So anytime, pwedeng magkaroon ng ambush. Okay? So anong punto? Kaya pinili po ng Diyos yung mga kung uminom ay nakadlo sabay tayo kasi they are the ones na vigilant. They are the ones na ready. Dumating man ang ambush, hindi nasilaw yung mga tao, ano, pwede makipaglaban. At meron pa po akong nabasang isang commentary na ang sabi, possible din daw na yung iba, dahil aware sila sa lugar nila na malapit ang kalaban, kumbaga sabi nga nung isang movie ay behind enemy lines, kung napanood nyo yun. Sabi na nung isang Bible scholar sa isang commentary niya, ganito daw uminom yung mga pumasa sa pagsubok ni Lord. Isang kamay lang daw ay kinakadlo.
Tapos yung isa daw kamay ay may hawak na spero, kaya nakahawak sa itak. They are ready. At yung mga bumagsak, dapang-dapa at lagok maigi. Anong punto? Ang pumasa po sa pagsubok sa pag-inom sa ilog are the ones na nag-e-expect. They are vigilant. Sila'y aware sa kung ano ang pupuntahan nila. Alam nila na ang pupuntahan nila ay labanan, kaya kailangan laging ready. Laging handa, laging nakaabang. Anong lesson dito sa atin ngayon? Expect for teaching. Kung ikaw ay pupunta sa church, for example, dapat ine-expect mo na may pagtuturo, na may sasambutin kang fresh revelation, na may sasambutin kang bagong aral, bagong katuruan. And expect also that there will be lies from the enemy. Yung habang sinasabi at pinag-uusapan natin ng truth, then here comes the enemy, bumubulong sa kabila mong tenga, kinokontra ang mga pinag-uusapan natin. So we should be vigilant. Meron pong isang pangyayari, this is about deliverance, na meron daw pong ipinag-pray, at siya daw ay nagtataka kasi tuwi ng maganda ang preaching, tuwi ng preaching time na, siya daw inaantok. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, makinig ka. Nagtataka raw siya kasi ang ganda-ganda ng topic. Very enthusiastic yung nagpipreach. At yung mga kasama niya ay tuwan-tuwa at enjoy na enjoy. Pero siya, inaantok. Di naman daw siya puyat. Sanay naman daw siya sa malamig kasi baka naman kaya inaantok dahil malamig. Tinry din daw niya yung hindi busog na busog para naman daw, baka kasi kaya inaantok ay busog, para sawa. Kakabusog tulog. Hanggang hindi na niya natiis dahil nahihiya na siya. Yung ganun siya nasa unahan pa. Tapos ang pastor preach ng preach siya tukaking ganyan. Hanggang ganyan na. Isa, dalawa, wala na. Tuglog na. Hindi na nagalaw. Diba? Lumapit na siya doon sa pastor at nagpa-pray. To make the long story short, nung naipag-pray, may karga. At ang sabi nung pastor, anong ginagawa mo diyan? Sabi nung karga, alay, di pinapaypayan ko ang mata pag nagpe-preach ka na. Bakit? Di para hindi makarinig ng salita ng Diyos. O tingnan mo, sa tagal na rin nag-church, walang pagbabago ang ugali. Bakit? Walang salitang natatanim Oh. Anong napansin mo pa diyan? Di gayan ay pagkakatapos na service, gising na gising naman. Kaya nga lang, kawaawa sa life grouping kasi walang maisagot. Dahil wala namang naintindihan sa pinag-aralan. Ito ka kay antok. Anong ginagawa mo? Pinapaypayan ko ang mata para makaantukin. Oh. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner, may pumapaypay din ba sa mata mo para antukin? Kasi kung meron, talk with me. I am more than willing to pray for you. Ha? Okay. O kung hindi ka naman na makaintay, yung katabi mo, magpa-pray ka na dyan. Pareho lang din yan. Okay? Anong pareho rin lang na may napaypay sa mata? Hindi. Pwede rin siya mag-pray for you. Ano ang punto ko? Be vigilant. Yun ang sinasabi ni Jesus doon sa parable of seeds. Na tuwing may naghahasik ng binhi, ang kaaway ay nakaabang upang nakawin yung seeds na mapapatanim sa puso mo, yung binhi ng salita. Kaya pag hindi ka vigilant, pag hindi ka mapag-abang, mapagbantay, nanakaw na ang salita, akala mo may baon ka pa, pag uwi mo, ang naalala mo lang ay jokes ni pastor, pero hindi yung word, hindi yung message, yung jokes lang ang napatanim. Are you there? No. I'm shy, I'm not there. Di ba? Kaya maging mapagbantay. Pag ikaw alam mo yung kinaantok-antok, kumain ka ng candy. Diabetic po ako, kumain kang ampalaya.
Pareho lang effect noon. Pag di ka naman nagising sa ampalaya, yung Tagalog ha? Okay, so that's the lesson behind that. Pinili ni Lord yung mga nag-e-expect talaga, yung nagbabantay talaga. Yung talagang aware siya kung ano yung pinuntahan niya. Church ang pinuntahan mo. So, you should be aware that there is an ongoing battle here. May paghahayag ng salita, may pagtatanim ng binhi, ng buhay at pag-asa. No wonder the enemy is always trying to steal that word from you. Huwag kang papayag. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, hindi ako papayag na manakawan ng salita. Ang mga excited, pumapalakpak ng the best kay Jesus. Anong sabi pa diyan? Verse 6. May 300 tao ang uminom sa kanilang mga kamay, at ang iba naman ay uminom na nakaluhod. Verse 7. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, sa pamamagitan ng 300 taong ito ay ililigtas ko kayo at pagtatagumpayin sa mga Midianita. Ang mga natirang tao ay pauwiin na sa kanilang lugar. Yan, sinasabi ko. Ang mga hindi nag-e-expect, ang hindi mga excited, pauwiin na. At sino ang pararanasin ng katagumpayan? Yung 300 na nag-expect. Yung 300 na excited sa gagawin ni Lord. Sino po rito ang gusto makaranas ng victory from the Lord? Then expect it. Be excited for that. Kasi kung hindi ka nag-e-expect at hindi ka excited, hindi ka pararanasin ng victory ni Lord. Pauwiin ka na. Okay. Number 2. Ano pa yung katangian ng pananampalataya na pinaparanas ni Lord ng katagumpayan? Pinipili ang sinasamahan at pinupuntahan. Alam nyo, nung part 1, nabanggit ko na ito choose your company. Pero nagtataka ako bakit God leads me pa rin to teach this once again. And this time, may mga bagong bagay tayong makikita o maririnig. Once again, everybody say, pinipili ang sinasamahan at pinupuntahan. Bakit ito yung magkasama at hindi mo pwedeng paghiwalayin? Yan parang napansin ko law. Batas siya, parang siya package na. Na kung sino ang mga sinasamahan mo, most likely, doon ka pumupunta sa pinupuntahan nila. Kaya pag di ka namili ng sasamahan, wala ka na ring choice, kundi puntahan ang pinupuntahan ng sinasamahan mo. Are you there? Diba? Sabi po sa Judges chapter 7 verse 4b. Ulitin ko lang ha, pag may A, first part ng verse. Pag may B, second part. So kung matatlong part ng yung verse, may C, etc. Sabi diyan, sabi ni Lord kay Gideon, kung sino ang sasabihin kong makakasama ay isama mo. At ang sasabihin ko na huwag isama ay huwag mong isama. Ulitin ko, ito sabi ni Lord kay Gideon at nangungusap din ng Diyos sa ating lahat ngayong umaga. Kung sino ang sasabihin kong makakasama ay isama mo. At ang sasabihin ko na huwag isama ay huwag mong isama. Anong meron dyan? God is encouraging Gideon. Listen to me, Gideon. Kung sino lamang yung gusto kong makasama mo, yun ang samahan mo. Are you there? Iniiba ko na. Para iniiba ko na yung aking favorite line. Para pag may nag-post, ano ang paborito mong linya ng pastor mo? Are you there? Sinasabi ng Diyos kay Gideon, gusto ko, samahan mo ang pinasasamahan ko sa iyo. Huwag ang hindi. Alam mo, yung verse pa lamang nangungusap na. Yung verse pa lamang self-explanatory na. Sino ang mga sinasamahan mo at mga tropa mo at mga kabarkada mo nitong mga nagdaang araw? Pastor, ang aking po mga kasama ay mga katrabaho ko. Nagtatrabaho po kami. That is good. But that's not the best. Bakit po, Pastor? Nagtatrabaho naman po, hindi naman po kami nagbibisyo, hindi naman po kami nag-aalak, hindi naman po kami gumagamit ng kung anumang substance. Oo nga.
Hindi ka nga addict sa substance, addict ka naman sa trabaho. Yan, hindi ko na mapigilan. Babanggitin ko na ang linyang paborito nyo. At tumahimik ang J.A. San Jose. Diba? Hindi nga addict sa substance. Hindi nga nag-a-abuse ng kung anumang chemicals or whatsoever. Hindi na ako magbibanggit ng specific. Pero baka naman, workaholic. Baka naman, o nga, ang sinasamahan mo yung mga katrabaho. Oo nga, di puro trabaho naman na kayo. Please, church, get this wisdom. Kung saan ka nababad, pag piniga ka, yun ang lalabas sa'yo. Hindi naman pwedeng binabad ka sa suka nung piniga ka, lumabas toyo. Ano yun? Ay, may kilala akong ganun talaga, kahit anong sitwasyon, laging may toyo. Ay, iba pa yun. May nakita ako sa Facebook, malaking bote ng toyo, nakatumbang ganyan. Tapos sabi nung lalaki, tumayo ka dyan. Ayaw ka na. Si Carlo, taon-tawa huwag kang magpahalata. Okay. Diba? Huwag mo sabihin, spiritual ang pangangailangan ko. May pangangailangan akong spiritual, ako'y nagugutom, may hunger ako sa spiritual food. Ako ay nangangailangan ng spiritual na encouragement. At piniga mo ang sarili mo, ay bumabad ka sa trabaho. Ano sasabihin sa iyo? Pag may problemang ganyan, dinadaan ko na lang sa trabaho. Pag ako hirap na ang kalooban ko, lalo, nag-OT na lang ako. Puro trabaho. Sino ba mga kasama mo nito mga nakaraang araw? Ang kasama ko naman pastor, mga nakaraang araw, di yung aking mga kaklase kami, nag-aaral. Wow! Ano pinag-aaralan niyo? Confidential. Nauso na yung confidential ngayon na yan. Pag ayaw ipaalam, sasabihin na lang ay confidential. Saan kayo pupunta niyan? Sabi nung ina, sabi nung anak, confidential, mami. Siya. Mauso na. Tuloy natin. Puro kasi confidential, kaya nawawala ako Sino ang sinasamahan mo? Announcement mo nang mabilis lang ha. Sa darating pong Sabado, ay may pagtitipong gagawin ang mga tatay dito sa church. Nasa si Brother Joseph? Brother Joseph. Kaya tinatawagan pansin po lahat ng tatay. Kung nai-add na ho kayo sa GC, magsinamang kayo. Pusuan nyo man lang. At kung wala pa kayo sa GC, kakausapin ho namin kayo mamaya. Magmumulta kayo. Joke lang. Joke lang. Pero once again, we are doing our best para magkaroon ng mga magagandang avenue for fellowship. 'Di ba? Alangan naman ang mga tatay ay laging nakikisama sa mga nanay, iba naman siyempre pag-uusapan ng mga nanay at saka minsan ng mga nanay kaya hindi mapag-usapan ng mga katungkol sa kanilang mga sasaway dahil naroon ka. Ikaw ay mata at tainga. So maganda naman yung tayo ay nagkakabanding din po mga tatay, para naman kami may matutunan din sa inyo, kaming mga batang tatay ay may matutunan sa mga veterans na tatay. Paano pa baitin ng asawa, paano pa sunurin. Pastor, hindi rin po namin alam. Ay, di pare-pares po tayo. Kidding aside, pero once again, I am encouraging mga tatay, tayo po ay magbanding para naman tayo, yung mga pupunta ko tayo ng Lubo. Ganyan na. Mag-go-to muna tayo sa San Juan, tapos iikot tayo sa San Juan, Lubo. Pas na pas. Ayaw na, dala. Totoo, pwede yun. Ako, mga tatay. Huwag po kayong maniwala na pambahay lang kayo o pangtrabaho lamang. Pwede pa rin po. Pambinata yan. Kaya nga, gagawa tayo ng paraan na kahit tayo hindi na binatay, makapagbanding naman. Hindi naman araw-araw hindi naman weekly. Yung ganamang twice a month, hindi naman itong ramdam yon. Okay po ba mga tatay? Kaya mamaya po, after service, wag agad kayong uuwi ha. Tayo mag-usap-usap muna. Archie, ikaw ay na-assign ko sa pinto ha. Nakita ko yung ina-upload, pinost mo ay yung muscle.
Ikaw ang ina-assign ko doon. Walang palalabasing tatay. Okay. Tuloy po natin. Judges chapter 7 verse 1. Basahin nga po ulit natin. 1, 2, 3, go. Nang araw na iyon, maagang gumising si Jerubbaal na siya ring tawag kay Gideon. Kasama ang mga tauhan niya. Nagkampo sila sa may bukal ng Harod. Ano daw pangalan ng bukal? Doon daw sila nagkampo. Alam nyo ba that Harod means trembling or terrified? Kaganda pala ng pinagkampuhan nila, eksakto-eksakto. Ang pinagkampuhan nila kung tawagin ay lugar ng pangangatog at takot. Yan. Judges 7:3, kaya sabihan mo sila na kung sino man ang natatakot ay maaari nang umalis dito sa bundok ng Gilead at umuwi na. Ano naman ang lesson diyan? Church, bakit sa tingin nyo pinauwi na ni Lord yung mga takot? Kasi hindi sila magandang kasama. Naalala ko noon, elementary, kaya ako'y hindi isama ng mga kaklase ko sa pagkakating kasi ako'y takot. Sino rito yung mga kasama sa pagkakating? Ay. Nung umuwi, warak ang palda. Ineng, anong ginawa mo sa school? Ba't sira ang palda mo? Sumabit pala sa bakod. May mga nangiti, pinipigil, halata naman. Diba? Ayaw mo magsama ng mahina ang loob. Ayaw mo magsama ng takot. May teaching na rin, may preaching na kanila. Pinauwi po ni Lord ang mga takot kasi makakahawa lang sila. What else? Fear and faith cannot go together. Hindi pwedeng magsama ang takot at pananampalataya. Paano mo naman sasabihin na nananampalataya ka pero natatakot ka? Paano mo rin naman sasabihin natatakot ka pero nananampalataya ka? Parang conflicting yun. Tara din pare, tara din. Ako'y natatakot. Wala ka gang faith. Meron naman. Kaya lang, ikakatakot. Hindi obra. What else? Nakakahawa ang faith, so as fear. Kaya sabi ni Lord, ay mas gugustuhin mo pa Gideon ang may makasamang 10,000 matatapang kaysa 32,000 na matatapang at ang 22,000 na may dusong. Mahahawalaan kayo. Sino po rito ang nakakaalala sa kwento ng 12 espiya na ipinadala ni Moses sa Promised Land? Yung 12 spies. Diba? At ang dalawa doon ay si Joshua at si... Sino nga yan? Doon sa 12 spies. Ang dalawa doon ay si Joshua at si Johnny? Si Joshua at si Caleb. Diba? And you know the story? Pag-uwi nila, sabi nung dalawa, ni Joshua at saka ni Caleb, kayang-kaya po natin yung mananalo po tayo doon sa mga taga anong yun? Jericho. Sabi naman nung 10, naku po, ay mga higanti ho yung mga naroroon. Talo ho tayo, hindi ho tayo mananalo. Ano nangyari? Nung narinig ng mga Israelita ang kwento ng 10 dusong, sila ay nag-iyakan at nagalit kay Moses at ang sabi, yan nga baga sinasabi namin sa iyo, kasarap-sarap ng buhay namin sa Egypt, uungat kami alipin pero kami may nakain ng ayos daw. Samantalang dito, mamamatay kami sa disyerto, hindi man lang kami mabibigyan ng maayos na paglilibing. Mga reclamites. Nagalit si Lord. Kaya ano sabi ni Lord? Yang 10 duwag na espiyang yan at ang kanilang mga kamag-anak, yung buong henerasyon nila, ay hindi makakapasok sa Promised Land. Katindi. At sino lamang ang nakapasok sa Promised Land?
yung buong henerasyon ng anak ni na Joshua at yung buong henerasyon ng anak ni Caleb. Ultimong si Moses hindi nakapasok. Bakit po, Pastor? Natakot po si Moses? Hindi. Nung minsan, nahingi ng tubig ang Israelita. Sabi ni Moses, Lord, wala pong tubig. Pahingi pong tubig. Ano sabi ni Lord? Pukpukin mo ng isang palo yung bato, may lalabas na tubig. Masyadong nagsiguro si Moses, pinukpok 2 beses. May lumabas din naman tubig. Kaya lang binantayan ni Lord. Sabi ni Lord, sabi ko sa iyo, 1 beses lang. Ba't 2 beses mo pinukpok? Eh, may narinig ako nag-preach. Di ka ang sabi daw doon, sinasamahan ni Lord ang mga Israelita sa disyerto for 40 years. At ang sabi nung isang preacher, that time, si Lord daw ay yung bato. Pukpukin lang daw na 1 beses at maglalabas ng tubig. Eh, pinukpok daw ni Moses ng 2 beses, nasaktan, kaya nagalit. Kay Bishop ko narinig yun eh. Ano nangyari? Yung 10 takot, tinawag ng Lord na faithless generation, hindi nakapasok sa promised land. Sino po rito yung gusto mong marating mo ang promised land ni Lord sa buhay mo? Gusto mong maabot yung fulfillment ng pangako ng Diyos sa buhay mo. Sino yon? Aba, ay kailangan na po nating alisin yung takot dahil hindi sila pwedeng mag-mix up ng faith. Hindi pinapasok sa promised land ang mga takot. The next thing, what is the problem with fear in a military setting? Okay, kasi babalikan natin si Gideon. Military setting ito. Bakit ba hindi pwedeng may takot sa mga sundalo? Una, fear paralyzes. Yan takot po nakaka-paralyze. Yung pag natakot ka na, ayaw mo nang mag-move on. Ayaw mo nang mag-pursue. Naalala ko nung umakyat po kami ng Mount, nasa asawa ko, mahal, ano nga yan? Pulag. Mount Pulag. Sumunod daw po yon sa Apo, sa taas. Pastor, kayo pala naman umaakyat ng mga bundok eh. That's the first and last. Noon pong kami paakyat na sa peak, madaling araw. Ay di, hindi ko kita. Ang kita ko lang kung tinatamaan ng lintay. Allah, kadali naman pala rin. Di kami inumaga doon, inabangan namin ang sunrise. Wow, picture-picture kami mag-asawa. Wow. Doon ko napagtanto na napakaganda pala ng sunrise sa ibabaw ng Mount Pulag. Pero mas maganda pa rin ang asawa ko. I-note nyo yan. Ito na. Di may araw na, maliwanag na. Nung uuwi na, nung bababa na, ay maliwanag na. Nakita ko yung dinaanan namin. Tapos doon daw bababa. Sabi ko, Di bali sana kung pagtingin mong gayon sa baba ay kita mo na yung mga bahay ay maliliit. Siguro ganyan ang ini-imagine ng mga hindi pa nakakakit sa matataas na lugar. Maliliit na yung mga bahay, ganyan. Hindi ho. Pagtingin yung gayon sa baba, wala ko kayo makikitang bahay. Ulap. Ulap. Ibig sabihin ni gayong kataas yun, lampas pa sa ulap. Kaya sabi ko, pag ako nahulog din, diretso na nga ako kay Lord. And it paralyzes me. Believe me. Kahiya-hiya kalalaki kong tao. Ako hong inaalalayan ng asawa ko pababa. Kaya mo yun, B. Kaya mo yun, B. Sabi ko, huwag ka maroon. Dandag! Hindi, B, kaya mo yun. Sige, kaya mo yun, B. Tinatawanan na kami ng mga kasama namin. Ay, naku po. Talagang hindi ako makapagturo ng tungkol sa faith. Ilang linggo pagkatapos noon. Saka fear, hindi ko may turo. Naman na. It paralyzes you. Pag natakot ka ng sumubok, ala ko, kung katanda ko, katagal ko ng tigil, papasok uli ako, baka ako hindi na makapasok, baka ako hindi na makahabol. It will paralyze you. Paano ka pa makakagraduate nga? Paano ka makakatapos sa pag-aaral kung ayaw mo nang sumubok uli? Natakot ka na. Sabi nung company, ikaw ay ipopromote ko. Hindi ka bagay diyang waitress. Dini ka sa opisina, sa HR office ka. Ala, hindi ako margaling sa computer. Ako natatakot sa computer. Hindi ka man lalamunin ng computer. Hindi naman yan nangangagat ng takot. Ala, ayoko, hindi ko na kayang aralin yung computer.
hindi na na-promote. Bakit? Natakot. It paralyzes you. What else? Ano pa ang problema sa fear? Fear, sabi ko nga kanina, is contagious. Nakakahawa. Magsasama ka sa takot, mamaya takot ka na rin. Yes, si Carlo, yan nakilala ko na may mga kinatatakutan pa. Nung nagsasama sa amin ni na John, wala nang kinakatakutan niya. Sabi nung isa, asawa na lang. Hindi rin niya takot sa kanyang asawa. Mapagmahal lang talaga yan. Pero hindi na yan masyadong, dati yan pag napunta sa amin hagot na pauwi pagdadaan daw doon sa kawayan nandun sa amin. Hagot daw yan ngayon pinapatay pa ang ilaw, partida. Pitch black daw naman may ilaw. May mga ilaw na ngayon doon, anak. O dahil magkakampanyahan Okay. So that's the problem with fear. Sabihin mo nga uli sa katabi mo, pinipili ang sinasamahan at pinupuntahan. Balikan natin yung story ni Gideon. Ay di naka-ready na sila doon. 300 ang sundalong itinira ni Lord. Nakakasunod pa kaya? Ngayon sabi ni Lord, okay, ready na. Sugod na kayo. Sabi ni Gideon, Lord, susugod na ka. Katapang ni Gideon nung una, maagang gumising. 32,000 ang kasama Wala, nung 300 na, sabi ni Lord, sugod na. Sabi ni Gideon, susugod na kami, Lord. Bigla yatang humina ang loob nung 300 na. At ito ang sinabi ni Lord. Judges chapter 7 verses 10 to 11. Kung natatakot kang lumusob, kita talaga ni Lord ang puso natin. Kung natatakot kang lumusob, isama mo ang lingkod mong si Pura. Iba yan hindi yan si Pura Luca Vega At yun hindi yung pwede rin Bawal siya din Okay. Isama mo ang lingkod mong si Pura. Wala hindi ko pwedeng i-edit Yung talagang pangalan na sa Bible. At pumunta kayo sa kampo ng mga Midianita. At pakinggan ninyo kung ano ang sinasabi nila. Tiyak na lalakas ang loob mong lumusob dahil sa maririnig mo. Kaya pumunta silang dalawa sa hangganan ng kampo ng mga Midianita kung saan may mga sundalong nagbabantay. Verse 13. Nang naroon na si Gideon, may narinig silang 2 tao na nag-uusap. Sinabi ng isa, nananaginip ako na may isang pirasong tinapay na sibada na gumulong papunta sa kampo natin na tumama ito ng malakas sa isang tolda. Pagkatapos, tumumba ang tolda at nawasak. Verse 14. Sumagot ang isa, ang panaginip mo'y walang iba kundi ang espada ni Gideon, ang Israelitang anak ni Joash. Pagtatagumpayin siya ng Diyos laban sa mga Midianita at sa ating lahat. Verse 15. At nang marinig ni Gideon ang panaginip at ang kahulugan nito, nagpuri siya sa Panginoon. At bumalik siya sa kampo ng mga Israelita at sinabi niya sa kanyang mga kasamahan, magsipaghanda kayo dahil pagtatagumpayin tayo ng Panginoon laban sa mga Midianita. Ganda, no? Ay, mas maganda pa sa Batang Quiapo pag inyong binasa tapos ini-imagine ninyo. Anong meron din Noong naging 300 na lamang ang kasama ni Gideon, si Gideon hindi maitago ang puso niya, ang lagay ng puso niya kay Lord. Hindi makasugod. Kaya sabi ni Lord, kung natatakot kang lumusob, isama mo ang lingkod mong si Pura. Sabihin mo dyan sa katabi mo, isama mo si Pura. Lesson, piliin ang sinasamahan. Sa dami-rami nung 300, listen to this, sa dami nung 300, bakit si Pura ang pinili ni Lord na isama ni Gideon? Ay matapang, hindi nagsusuri hindi nagpapakumbaba, matapang. Hindi, iba pa pala yun. Si Gideon na. Si Pura, matapang. Wala naman nung nakalagay, pastor, paano nyo nasabing matapang? Ikaw kaya ang pumunta sa base ng kalaban. Pag hindi matapang iyon, sino rito yung kaya mong gayang? Pupunta ka, yung sasabihin ko, limbawa, Kenneth, alam ko, handa ka na.
Magtayo ka ng JA1 sa Hulo-Sulo. I-win mo lahat ng mga busayap daw. Ano sasabihin ni sasama ko po si John Kenneth. Ako, dandamay pa eh. Di ba? Matatakot ka talaga kapag alam mong mga puro kalaban yung naroon. Pero natakot pa si Pura. Sinabi ba ni Pura, Boss Gideon, iba na lang isama ninyo? Talagang ako'y kinakabaduhan di Hindi siya natakot. Bagkos sinamahan niya talaga si Gideon. Anong lesson? Piliin mo mga kasama mo, pumili ka talaga ng matatapang. Pumili ka talaga ng mga malalakas sa loob, yung mga may buong pananampalataya kay Lord. Wag yung mga aala-alangan, parang mga hindi maintindihan kung kilala ba ka talaga ang Diyos, may tiwala ba ka talaga sa Diyos. Sumama ka doon sa mga malalakas sa loob, yung mga tipong, sis, ba't lagi ka pa rin nakangiti? 3 buwan na tayong walang benta, bibigyan tayo ni Lord. Di ba? Brother, bakit talagang ikaw kala mo laging na-increasean at na-promote? Ba't kayo laging maayos ang iyong tayo ng puso? Ba't kayo lagi kang positive? Kasi may gagawin si Lord. Huwag kang magsasama doon sa, sis, bakit ka ganyan? Dahil ba sa matagal na tayong walang benta? Oo, sis, mukhang wala na talaga tayo pag-asa. Oo nga, tara, magsama tayo rito, iiyak na tayo. Bro, ano bang nangyari sa iyo? Ba't hindi ka na nagsasama sa amin? Dahil ba sa hindi ka nakakabenta, wala kang sales? Oo, bro, dito na lang tayo. Wala, parang wala namang gayari. Samahan mo nga muna ako din Sulong, sama sa mga lonely boys. Sama sa mga sad boy. Mamaya sad boy ka na rin. May kilala akong gayon, dating sad boy, nagsasama sa life group namin, happy na. Nag-glow. Di ba? Biyaya ng Lord na tayo po ay merong mga life grouping. Kaya kapag may life grouping kayo, ilaban mo. Sumama ka, may motor ka naman may kotse ka naman, may sasakyan ka naman. Ilaban mo, wala ka naman pasok kinabukasan. Ilaban mo para mahawahan ka, maghawahan kayo. Okay? Ano pa? Sabihin mo nga uli, pinipili ang sinasamahan at pinupuntahan. Saan ka sila nagpunta? Nung discouraged na si Gideon, nagpasama siya kay Pura, pero saan sila nagpunta? Saan sila nagpunta? Pastor, parang lalo nakaka-discourage sa mga kalaban na, hintay muna. Nagpunta sila doon sa kampo ng kalaban kasi sabi ni Lord, pakinggan mo ang pinag-uusapan nila doon at mai-encourage ka. Pagdating nila doon sa kampo, ano ang sabi nung isa na naginip ako, hindi ko maintindihan kung ano ibig sabihin. Sabi nung isa, alam ko na ibig sabihin niyan dahil yun din ang nasa loob ko. Tatalunin tayo ni Gideon. Yung ang kalaban, ang iniisip sila'y matatalo, narinig ni Gideon. Na-encourage si Gideon. Pagbalik ni Gideon sa kanilang base, anong ginawa ni Gideon? I-share niya ang good news sa kanyang mga kasama. Lulusob na tayo dahil pagtatagumpayin tayo ni Lord. Anong lesson? Pinipili ang sinasamahan, pinipili rin ang pinupuntahan. Pumunta ka sa mga lugar na ang pinag-uusapan ay ang mga pangako ng Diyos. Pumunta ka sa mga lugar na kung saan i-encourage ka, i-develop ang faith mo. Palalakasin ka spiritually. Okay? Yung iba kasi pag weekends ang hanap, mga money-making seminars. Yung iba ang hanap ay, saan gayong ang pinag-uusapan yung pagkakakwartahan? Saan gayong ang pinag-uusapan kung paano magkapira ng madami? Ba't galagang ang hanap ay pera? Kaya nga ang sabi ni Lord, unahin niyo akong hanapin, idadagdag ko yan sa inyo. Piliin ang mga pupuntahan, mga lugar na ang pinag-uusapan at napapakinggan mo, ay yung mai-encourage ka, yung mabe-bless ka. Amen? Sabi mo nga dyan sa katabi mo, ine-expect uli kita next Sunday dito sa church. Tapos i-high five mo nga, i-high five mo. Iyon, the best na palakpak para kay Jesus. Okay. May number 3 pa Kaya lang ay wala na tayong time.
Hindi ko alam kung ilangan na ito eh. Alangan namang lagyan ko pa ito ng 4 at 5. Yain na. Tain ng putol. Para kayo ibitin. I-share ko number 3 sa midweek sa Wednesday. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, huwag kang mawawala sa midweek. Sayang bitin pag di mo narinig sa midweek. So, ang midweek po natin ay sa Wednesday, alas 7 po ng gabi via Zoom. Yan. Sinesend po sa mga GCs yung details po ng Zoom. At kung hindi mo pa alam o hindi ka kasali sa mga GC, mag-join ka na sa GC para malaman mo kung ano yung detalye. Ayan. Yeah. Sino po ang gustong malaman yung number 3? Sige na nga. Join the midweek service this Wednesday. Yeah. Palakpakan natin si Jesus. Are you blessed? Let me pray for you. Father, marami pong salamat dahil kayo ay Diyos na napaka-generous sa wisdom. Salamat, Lord, though 3 weeks na namin pinag-uusapan tong story ni Gideon, pero ang dami-dami nyo pa rin pong itinuturo sa amin. And we thank you, Lord, for that. We pray na matagpuan po ninyo sa amin yung pananampalatayang na will lead us to victory. O Lord, we pray na kami po ay laging magkaroon ng pusong nag-e-expect from you, excited sa mga gagawin mo. And we pray, O Lord, na biyayaan niyo po kami ng wisdom to discern, to choose ang aming mga laging sasamahan. Biyayaan niyo po kaming laging maka-join ng aming mga life groupings. At biyayaan niyo po kami, Lord, na laging makapunta sa church, maka-attend, makapunta sa mga lugar na ikaw ang pinag-uusapan at kami itinuturuan, pinapalakas spiritually at ini-encourage kami. Lord, we pray, biyayaan niyo po kami na laging makapunta at maka-join sa mga gawaing tungkol sa inyo. And I pray and declare in Jesus' name na ang JA1 San Jose family ay church na may pusong laging nag-e-expect at excited sa matitinding gagawin ni Lord sa kanilang mga buhay. At ang JA1 San Jose ay pamilya, church ng mga taong laging binibiyayaan mo, Lord, ng wisdom at kakayanan na sumama sa mga gusto mong samahan namin at pumunta sa mga gusto mong puntahan namin. Thank you so much, Father. To you alone all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. The best yung palakpak para kay Jesus. God bless you.